Sobrang kapal talaga ng mukha ni Sara Duterte. Hindi ko talaga alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha etong si Sara Duterte. Nagigigil din ako dyan. Hays, kapal talaga. Sobrang kapal ng pagbumukha talaga ni Sara Duterte. Hindi ko maintindihan kung saan siya humuhugot ng kakapalan ng pagbumukha, mga kaibigan. Sobrang nakakagigil, no? So, mga guys, bago yung sinabi niyang komentuhan muna natin yung sinabi niya na hindi daw marunong maging presidente si PBBM. Aba, nagsalita ang isang vice presidente na panay no comment, na walang alam, na napakabugok, walang alam kapag tinatanong, puro lang no comment. Diba? Kita nyo ha, panahon ng eleksyon, never sumali sa debate kasi nga hindi marunong. Hindi siya marunong, mga guys. Hindi niya alam kung paano i-combat, kung paano i-debunk yung mga sinasabi ng mga issue ng kanyang kalaban. Kaya talagang hindi siya pumunta sa debate. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung bakit si PBBM ay very limited lang ang pinupuntahan niya ng mga debate, ng mga debate? Dahil kay Sara. Kasi mga kaibigan, parang ang nangyari ay para hindi naman mapahiya si Sara Duterte. Ang ginawa niya ay hindi na rin siya pumunta sa iba-ibang debate para sabihin na ay kapareho sila. Para magkapareho na lang sila. Pero ang totoo, mga kaibigan, ay gusto rin pumunta ni BBBM sa mga debate. Pero dahil nga sa ayaw niyang mapahiya si Sara, nasabihin, ay si Sara, hindi pumupunta, si PBBM pumupunta. Bakit ganon? O para maging fair, para patas, kasi unity team sila, hindi na rin pumupunta si PBBM dahil kay Sara Duterte. Diba? So mga kaibigan, di daw marunong maging Pangulo ng Pilipinas si PBBM. Ang ganun. Kaya naman pala, hindi ka makaharap sa bayan, hindi ka makaharap sa Kongreso. Diba? Hindi ka marunong magtanggol sa sarili mo. Ang alam mo lang, mga kaibigan, na napansin niyo ba si Sara? Tuwing merong hearing sa Congress at tuwing lumalabas ang kanyang baho, tuwing lumalabas ang kanyang mga katiwalian kung paano niya ginasta ang confidential funds, ayan agad siya, to the rescue siya, pa-press con. Pagkatapos, piling-pili ang mga magtatanong, alam na niya kung ano yung itatanong. So, guys, ganyan ba magiging Pangulo ng Pilipinas? Hindi siya pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Unang-una sa lahat, bastos. Si Sara Duterte isang bastos na walang reflection, walang ebidensya na siya ay lawyer. Walang ebidensya. Para siyang kanto girl na isang bastos na vice-presidente na walang alam kundi magpa-cute. Walang alam kundi manirang puri sa Pangulo natin, manirang puri kay Speaker Martin, at wala siyang alam kundi puro lang paninirang puri. Napansin niyo ba, mga kaibigan? Ang dami na niyang sinabing masama kay PBBM. Pero kahit isang salita na masama ay wala man lang sinabi sa kanya si PBBM. Never nagsalita ng masama si PBBM. Puro si Sara lang ng si Sara ang nagsasalita ng masama kay PBBM. Diba? So makikita natin na talagang itong si Sara, hindi siya pwede maging Pangulo, hindi siya pwede maging leader ng bansa. Kasi eto, emosyonal, masyado siyang marites, chismosa, mapanirang puri. Hindi siya pwede maging Pangulo, hindi siya pwede kahit vice-presidente. Dapat sa kanya, dyan na lang siya sa Davao, mapagtsatsagaan siya ng mga DD sheets na kahit napakakurakot niya, magnanakaw. Kahit na magnanakaw siya, pagtsatsagaan siya ng mga DD sheets. Diba? Yan po yung mga kaibigan, kasi ang mga DD sheets po ay mga tanga, mga bugok. No? Mga bugok po sila at accepted po nila na sila ay ginagawang engot ng mga Duterte. Accepted nila yan. Diba? Kaya mga guys, eto ha, tingnan nyo naman si PBBM.
respetado. Hangang-hanga ang mga world leaders. Hindi ko ma-imagine si Sara Duterte pupunta sa ibang bansa bilang Pangulo ng Pilipinas ni hindi nga marunong magsalita. Puro no comment, ni hindi nga marunong makapagsalita ng English na tuloy-tuloy at ng magandang English. Pagkatapos, magpapangulo ng Pilipinas. Hello! Alam niyo ba, si PBBM, hinahangaan ng buong mundo. At talaga namang sabi nga ng isang dilawan no, na journalist, why is the world is going crazy with PBBM? Bakit daw parang going crazy yung mga world leaders? Bakit baliw na baliw sila kay PBBM? Bakit hangang-hanga sila kay PBBM? Diba? Pagdating sa strategies, PBBM. Pagdating sa tunay na pagmamahal sa bayan, si PBBM. Pinaglalaban ang West Philippine Sea. Guys, mga Dutertes, wala. Province of China lang tayo. Pag ang mga Duterte nakabalik sa pwesto, province of China lang tayo at magiging tuta at sunod-sunuran lang tayo sa China. At alam niyo pa, mga kaibigan, kapag naging Pangulo, ang Duterte na naman, andyan na naman ang Pogo, andyan na naman ang mga kriminalidad sa Pogo, at andyan na naman yung patay dito, patay doon, tsugi dito, tsugi doon, ang laki-laki, milyon-milyon ang ginagastos para sa pagpapatsugi ng mga Pilipino, pero walang ayuda, tipid na tipid ang mga ayuda. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, pandemic, ang daming gutom. Pandemic, ang mga tao ay talagang hirap na nagugutom. Kasi nga, naka-lockdown. Ni-lockdown ni Digong, pero hindi naman niya sinuportahan ang mga tao. Di ba? Kaya yun, mga kaibigan, no? Kung sasabihin ni Sara Duterte na hindi daw marunong si PBBM maging Pangulo ng Pilipinas, excuse me, kung hindi marunong si PBBM maging Pangulo ng Pilipinas, lalo ka na. Diba? Lalo naman ikaw, mas lalong hindi ka marunong maging Pangulo ng Pilipinas. Galit na galit sila kay PBBM. Bakit? Kasi nakikita ng mga guys, si PBBM talagang inaasikaso ang sambayan ng Pilipino on the ground. Yung mga programa ni PBBM talaga namang nakikita nila na epektibo. Katulad na lang ng paglalapit sa mga laboratory, no? Love for all. Inilalapit ang mga laboratory, inilalapit ang mga medical center, pamimigay ng mga ambulansya, pamimigay ng mga love for all buses. Di ba? Pagpapatayo ng mga hospital, mga specialized hospital, pagpapatayo ng 6.5 million pabahay para sa mga Pilipino. Kabi-kabila ng mga infrastructure projects, mga tulay, mga ongoing na ginagawa ngayon, yung iba naman natapos na, katulad ng Panggil Bay Bridge. Kabi-kabilang pamimigay ng mga land titles sa mga fishermen, sa mga magsasaka. At kabi-kabila, mga kaibigan, na pamimigay ng mga binhi, ng mga milkfish, ng mga binhi ng mga tilapia at iba pang mga yamang dagat sa mga magsasaka naman. At kabi-kabilang pamimigay ng mga financial assistance sa mga nangangailangan. At kung mapapansin nyo, mas dumami ngayon ang mga programang pangmahirap sa panahon ni PBBM. At napansin nyo, mga kaibigan, mas dumami ngayon, mga kaibigan, ang mga nakukuha, ang mga benepisyo ng ating mga mag-aaral. Diba? Sa DepEd, sa CHED. Talagang epektibo yung mga short-term at saka long-term solution ng ating Pangulo, na yung mga, syempre, long-term solution, kasalukuyang ginagawa yan, di naman yan overnight matatapos, di ba? Pagdating nga lang, mga kaibigan, sa traffic, nagre-reklamo yung mga DD-sheets, ang traffic, hindi natutugunan ng Marcos administration ang problema sa traffic. Hello? Alam nyo ba,
na pinapagawa ng ating Pangulo ang Metro Manila Subway. Alam niyo ba na pinapagawa ng ating Pangulo ang iba-ibang tulay all over the Philippines, yung mga circumferential roads, pinapagawa yung mga LRT, MRTs, pinapagawa yung ating mga daan. Ang magagawa lang natin ngayon ay konting tiis lang. Guys, pag natapos ang Metro Manila Subway, guys, ang first operation yan, 2028. Pag natapos yan, mga kaibigan, talagang lahat ng mga problema natin sa traffic ay talagang matutugunan. Konting tiis lang tayo, di ba? Tapos, yung iba naman, mga kaibigan, may nakita akong daily sheet, nagpapakalat Sabi niya, only in the Philippines lang daw, mga kaibigan, na binabayaran daw natin. Nagbabayad daw tayo ng PhilHealth, nagbabayad daw tayo ng GSIS, SSS. Pera daw natin pagkatapos inuutang pa natin. Hello? Bakit? Tanungin ko nga kayo. Sa panahon ba ni President Marcos, walang ganyan? Panahon ba ni Cory Aquino, walang ganyan? Panahon ba ni Erap Estrada, walang ganyan? Panahon ba ni Noynoy, walang ganyan? Panahon ni Duterte, wala bang ganyan? Meron na yan noon dahil ang nagpaumpisa niyan ay walang iba kundi si President Marcos Sr. Magpasalamat nga kayo mga bugok na mga DD sheets na naisip yan ni President Marcos Sr. dahil sa kanyang talino, mga bugok na mga DD sheets. Naisip niya yan para naman ang mga Pilipino ay magkaroon naman ng savings at kapag nag-retire naman kayo ay hindi kayo mukhang timawa na wala kayong kapera-pera. Natural lang yan na kapag babayaran, siyempre magbibigay tayo ng contribution, mangungutang tayo, natural lang na kakaltasin yan sa atin. At pagdating naman na tayo ay hindi na nagtatrabaho, tayo naman ay nagpe-pensyon. Kaya hindi ko talaga maintindihan itong mga bukok na mga DD sheets kung saan sila kumukuha ng kakapalan ng mukha at mga utak, hindi lang mga utak, biya, mga bugok na mga DD sheets. Diba? Pasalamat kayo, nasa loob ako ng bahay. Pag nasa labas ako ngayon ng bahay, talagang mang isisigaw ko dito ng mga bugok talaga kayo, mga bugok, mga tanga. Katulad kayo ng mga puo ninyo ng mga bugok at mga tanga. Okay mga kaibigan, pag-usapan naman natin si Sara Duterte. Sabihin ba naman na ipapahukay daw niya si President Marcos Sr.? Aba, sige nga, subukan mo. Subukan mong ipahukay si President Marcos Sr. at doon mo malalaman. Sige, ipahukay mo. Gawin mo. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Alam niyo mga kaibigan, sa ginawa na yan ni Sara Duterte, pinapakita lang niya na napakabugok niyang vice-presidente. Pinakabugok na vice-presidente na nakilala ko sa buong mundo. Bugok! Bobo! Napakabobo ni Sara. Sa katotohanan lang, bugok siya. Sabi ko nga sa inyo, magdebate kaming dalawa ng Sara na yan. Ilalampaso ko yan. Bugok si Sara Duterte. Walang alam. Napakabugok ng tarantadang babaeng yan. Parang hindi vice-presidente. Agbugaga. Yun ang totoo. Diba? Bugok talaga yan. Kaya nga mga kaibigan etong sasabihin ko sa inyo. Yung Sara Duterte na yan, tapos na ang karir niyan. Hello, hindi na pa yan mananalo kung hindi dahil kay PBBM. Tandaan nyo, walang Duterte kung hindi dahil sa boto ng Marcos loyalists and Marcos supporters, walang Duterte. Kaya nagkaroon ng Pangulo ng Pilipinas na Duterte ay dahil sa suporta ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Bakit siya binoto ng Marcos loyalists and Marcos supporters? Dahil nangako siya na ipapalibing niya si Apo Lakay. Yung mga Marcos loyalists naman and Marcos supporters, nauto naman, di ba? Nauto tayo. Nabudol tayo na ipapalibing daw si President Marcos Sr. Pagkatapos tuwing siya ay lumalabas sa TV, lumalabas sa kung saan-saan, palagi niyang nililift up ang pangalan ni Apo Lakay. Pinakamagaling na presidente, Marcos. Yung kanyang biyayang dagat, napakaganda. Yung kanyang masagana 99 yan, yung panahon na hindi tayo nag-import ng bigas. Napakagaling na presidente, Marcos. Kapag ako'y nanalo, ipapalibing ko siya sa libingan ng mga bayani. Kaya tayo, nabudol tayo.
Binoto natin si Duterte. Alam niyo mga kaibigan kung alam lang ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters na ganito ang mangyayari, hindi natin iboboto si Duterte. Walang Duterte na magiging Pangulo ng Pilipinas. Sa totoo lang. No? Tapos ngayon, kita nyo guys lahat ng paninira, ginagawa ni Sara, Marites si Sara, lahat ng paninira, lahat ng masasamang salita, pero si PBBM, may sinasabi ba tungkol sa kanya? May sinasabi bang masama si PBBM tungkol sa kanya? Wala. Kasi ang Pangulo natin, professional. Kaya, walang sinasabi sa kanya, diba, na masama. Professional kasi ang Pangulo natin. Pero mga kaibigan, eto ang masasabi ko Kwidaw siya. Dahil lahat ng mga bumalahura kay PBBM, lahat ng bumalahura sa mga Marcos, 6 feet below the ground na ngayon. Diba? Kaya itong si Sara Duterte mga kaibigan, mag-ingat siya. Dahil mabilis lang ang karma galing sa Panginoong Diyos. Mabilis lang ang karma. Diba? Tapos mga guys bakit siya nagpatawag ng press con? Kasi huling-huli siya sa pagnanakaw. Huling-huli siya sa ginagawa niya mga kaibigan. Ganyan po siya, tuwing siya ay nahuhuli, naglalabasan mga kaibigan yung mga ebidensya against sa kanya doon sa mga ginagawa niya sa confidential funds. Ang gagawin niya, magpapatawag siya ng press con. Pagkatapos magsasalita siya, maglalabas siya ng kung ano-anong mga pasabog daw. Pero itong tanong ko, sa dami ng mga pinasabog-sabog niya tumalab ba? Naniwala ba sa kanya ang mga tao? Ituwing may sinasabi siya, mga kaibigan napapahamak siya. Sa lahat ng mga sinasabi niya, napapahamak siya. Kasi nakikita ng taong bayan na kaya lang niya ginagawa yung pag-press con kasi nililinis niya ang sarili niya. Instead na gawin niya yan, bakit hindi siya pumunta sa Kongreso at sagutin niya ang katanungan ng taong bayan? Yun ang nararapat niyang gawin. Sagutin ang katanungan ng taong bayan, pero hindi niya kayang gawin kasi nga takot siya. Takot siyang gawin yun dahil hindi nga niya kayang sagutin ang mga katanungan ng taong bayan dahil alam niya na meron siyang katiwalian, dahil alam niya na hindi maayos ang paggastos ng confidential funds. Yun ang dahilan. Kaya ang ginagawa na lang niya para makabawi ng kaunti ay magpapatawag siya ng press con, magdatalak siya doon, maninirang puri siya doon. Pero unfortunately, sa lahat ng mga ginawa niyang press con, mas lalo pa siyang nabaon. Kita nyo? Sa lahat ng mga nangyari na mga survey, mas lalo naman siyang nabaon, mas lalo siyang bumulusok pa ibaba. Hindi naman siya umangat, 'di ba? The last time yung survey, ilan yun? 16%. Pagkatapos nung nag-survey ulit, 15% na lang siya. Si PBBM naman nun, 35%. Ngayon si PBBM umangat, 38% na. So sa lahat ng mga ginagawa niyang press con na yan, akala niya nakakabuti sa kanya, lalo pa siyang nababaon. Lalo na ngayon na sinabi niya na si President Marcos Sr. daw ay ipapahukay niya at ipapatapon daw niyang katawan sa West Philippine Sea. Lalong nakita ngayon ng mga tao, ay naku, ganito pala to. Yung tatay, mahilig bang ganun? Pagkatapos siya, bangkay, huhukayin, ipapatapon sa West Philippine Sea. Ano yan? Kahit naman sino, kahit na sinong Pilipino, kahit na ano pang kulay mo, pagdating dito, di ba, ang mga Pilipino, meron tayong ugali na meron tayong paggalang sa patay. Pero itong tao na to, itong Vice Presidente na to, walang paggalang sa patay. Huhukayin niya sa President Marcos Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea. Kaya kita mo mga kaibigan, talagang halos lahat ng mga content ngayon, siya ang kino-content. Anong sinasabi ng mga dilawan? Wala na yan. Merong yang tornilyo na na nakalog, na natanggalan ng tornilyo yan. Wala na yan. May sayad na yan. Wala na, psychopath na yan. Wala na yan sa sariling katinuan. Ganyan ngayon ang sinasabi tungkol kay Sara Duterte. Yung mga dilawan, lalo naman kami, na mga pro Marcos, di ba? Kasi mga kaibigan,
itong ganitong klaseng vice presidente at may balak pa na maging pangulo ng Pilipinas. Ngayon pa lang talagang nagpapasalamat talaga tayo dahil inilabas niya ang tunay niyang kulay. Guys, sabi nga 'di ba? Makikita mo ang tunay na ugali ng isang tao kapag tungkol sa pera. Yan. Guys, tunay na ugali ng tao makikita daw pag involved ang pera. O, di ba? Medyo pa ano pa siya medyo pa tweetams pa siya. Mahal kita, Apo PBBM.